Magandang araw po sa inyong lahat at mayroon po akong ah, ibabahagi sa inyo na patungkol sa ating panahon ngayon. Ngayon, ito'y katulad ng sinasabi ko ng unang mga video ko patungkol doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung 1:26 ng Lucas, di po ba't lagi kong ano sa inyo, nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay Nazaret. Ito po ang magpapatotoo na talata na ito na hindi December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, iba naman po ang ibibigay ko sa inyo ngayon pagkat ito'y nasa panahon na natin. Patungkol ito sa 1,000 taon na sinasabi rito sa Biblia. Ngayon, punta tayo doon sa Apokalipsis 20 at basahin natin ang 4. Wag na tayo paiksing ko lang itong video, yung oras nito. Magmumula tayo, dapat dito magmumula tayo sa 1 hanggang 6. Pero kailangan dito na lang tayo magsimula sa 4 hanggang 6. Aking babasahin po. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila ay pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwang mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Para malaman natin na talagang nagpupuno na o naghahari na ang ating Panginoong Kristo, basahin natin ang Mateo 28:18 po. Ito, ang ating mababasa rito ay isang napakahalagang bagay na bagamat marami ang nagbabasa ay hindi masyado itong nauunawa. Basahin natin ha. At buksan nyo ang inyong mga pangunawa. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, ang ibig sabihin, pagka na-turn over sa iyo ang isang bagay o isang kapamahalaan ay isang pagpupuno na ito at paghahari. Kagaya rin ng presidente, pagka sa kanya na-turn over ay siya na ang mamamahala, siya na ang magpupuno sa lahat. Di po ba? Ngayon, itong 28:18 ay nagsasabi ng isang kapamahalaan, isang paghahari. Kaya huwag na po tayong mag-antay na makakapisang pamuli natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil sinasabi na sa 29 ating mababasa, datapwat sinabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago ang mga kasalo ko kayo sa kaharian ng ating Ama. Ibig sabihin, hindi na siya
pipisan pa uli na kagaya ng nangyari kay La Pablo at sa ating mga apostol. Hindi na siya muling gaganon na siya'y bababa at pipisan sa atin. Ngayon, para mapatunayan natin na nagsisimula na ang 1,000 taon, punta tayo rito sa Daniel 12:11. Babasahin ko po sa inyo ha. Pakinggan po ninyo at sana'y inyong maunawaan. At buksan ninyo ang inyong pangunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,290 araw. Ulitin ko uli ho. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin ay matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon, tingnan niyo po ha, magkakaroon ng 1,290 araw. So, ang ibig sabihin, makakapagsimula ito, pero may naunang nito na mangyayari bago umabot na magsimula siya sa 1,000 taon. Mayroon pong nangyari. Kaya hindi ko na basahin natin uli ang 24 sa Mateo 24:15. 24:15 dahil ito'y sinasabi, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal. So, ito ang sinasabi ng Mateo na may sinabi si propeta Daniel na matatayo sa dakong banal, yung kasuklam-suklam na ito na pagkasira. Kaya puntahan natin doon sa Daniel 11, sa Daniel 11:31, kung anong sinasabi ng Mateo. At mga pulutong ay nagsisitayo sa kanyang bahagi at kanilang lalapastanganin ang santuaryo. Sa makatuwid bagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. Ano itong kasuklam-suklam na ito? Isang relihiyon ito na siyang pumatay sa mga banal niya, sa mga apostol. Isang relihiyon ito na kasuklam-suklam na naninira. Kaya kung sinasabing ng iba na ang 1,000 taon ay hindi pa nagsisimula, ako nagsimula na ang 1,000 taon na ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, sana'y pagsanayin ninyo ang inyong mga anak, ilapit ninyo sa iglesia ng Diyos. Dahil ang iglesia ng Diyos, yun lang ang itinayo ng Diyos, hindi ng tao. Pagkat kung ano ang naandito sa Biblia, siya, yun ang itinayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kung inyong pakikinggan, salamat po. Hindi po ito pagpupuno, kundi ito'y ibinabahagi ko sa inyo bilang isang pabala na sana'y inyong paunlakan, dahil hindi ako ang may sabi nito,
ang salita rito sa Biblia. Kaya matakot na tayo dahil nasa loob tayo ng 1,000 taon. Totoo po itong sinasabi ko. Ngayon, ang ibang detalye nito na andito at maaaring talakayin ko kung hindi man, pero maraming salamat sa Diyos at aking nailabas itong isang pabala. Pabala po ito. Kaya sana'y pakinggan ninyo. Kung hindi naman, huwag tayong magtalo, kundi pag-aralan natin kung ano ang sinasabi rito sa Biblia. Dahil ito, hindi ako magsasabi ng kabulaanan, sinasabi ko sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y pag-isipan po ninyo ang mga bagay na ito. Salamat po. Maraming salamat po sa Diyos. Dahil kung hindi ko ito ibibigay, sasalutin ako. Hindi ko ito lalathala, ako ang sasalutin. Kaya nakakatakot. Ngayon, kung sino man ang magsara ng biyaya galing sa langit, bahala ho kayo. Pero ito sinasabi ko, totoo. Hindi ito pambubula sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye, hanggang sa muli po.